Is it the HLURB or should it be given to MMDA in coordination with the various 17 LGUs of Metro Manila? Sila po yung nagtatayo ng condominium na wala namang mga drainage. Majority Floor Leader Senator Tolentino, you're now recognized for your opening statement. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mine is just a clarification. Marami nakikinig ngayon. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa hearing na yan. Magtuturuan lang, magsisisihan lang, mag-a-account lang kung saan nagastos yung pondo. So, but we'd like to thank, Mr. Chairman, with your indulgence, I'd like to thank the members of the cabinet present here. I would love to see the attendance likewise. He should have been invited. The DOTR secretary should have been here. And who else should have been here? The DSHUD secretary should have been here. Mr. Chairman, I concur with your proposal that we should push for the National Land Use Zoning Act. Kailangan po yon. Pagkatapos po ng hearing na to, marami pong lalabas na sino ba dapat na may hawak ng pumping station, sino ba yung nagpapatakbo, sino ba yung nagtayo, sino ba yung nag-ooperate. We will be tackling intrinsic management skills. But that's not the aim of this hearing. The aim of this hearing is to foster collaboration and proper coordination amongst various agencies, Mr. Chairman. Pinalad po ako, Mr. Chairman. Alam ko na po yung mga lugar na yan. Pinag-uusapan namin ni Senator Ejercito, Balongbato in San Juan, Batis in San Juan, Progreso in San Juan, Barangay Rivera in San Juan, and all the 273 esteros of Metro Manila. Metro Manila, for instance, Estero de Uli-Uli, Estero de Pandacan, Estero de Maypaho. Nalublubang ko na po lahat yan, Mr. Chairman. But at the end of the day, this hearing should, and I'm trying to assuage the listeners here right now. This hearing should be able to produce vital legal changes that would ensure effective collaboration amongst various agencies. I'm looking at the following, Mr. Chairman, and for the record, inuunahan ko na po yung committee ninyo with your indulgence, mawalang galang na po. Dapat po tingnan natin ang Presidential Decree 1096. 1977 pa ho yung ating National Building Code, Mr. Chairman. Dapat tingnan din po natin, Mr. Chairman, ang yung Republic Act 7924. 1995 pa ho yun, Mr. Chairman. That's the charter creating the MMDA. Sino ba ang in charge sa flood control? Is it the DPWH? Is it the MMDA? Dapat matingnan din ho natin, ma-revisit natin yung recently enacted DSHUD Law, Republic Act 11201. Saan ba ho dapat yung urban planning? Is it the HLURB? Or should it be given to MMDA in coordination with the various 17 LGUs of Metro Manila? Sila po yung nagtatayo ng condominium na wala namang mga drainage. Dapat po siguro, Mr. Chairman, makita natin kung gaano ka-effective yung mga land use plans natin dito sa... I'm just referring to Metro Manila. Nabanggit ko na po yung National Land Use Plan. Mr. Chairman, ako po ay nangangamba. Ngayon po ay 2024. 2034, we will have an operational subway system. Kung dadalawin ulit tayo ni Karina sa 2034, at kung tatahak po yan sa binabahang mga lugar, tinitingnan ko kung saan dadaan yung subway natin, na ilang palapag pa ilalim, 10 palapag mahigit pa, hindi kaya bumaha din yung subway. So we have to look forward, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ultimately, this hearing should produce a collective focus amongst agencies. Mamaya mag-aaway kayo eh. Kaya siguro pinagtapat na kayo dyan sa magkakaharap kayong ganyan. Hindi po ito boxing ng Paris Olympics. Ang kailangan po dito is collaboration. The Filipino people deserve nothing less. Ang kailangan po makita nila, paano po tutugunan yung mga darating pang
mga bagyo. Hindi ko po pinagyayabang nung panahon namin ni Senator Ejercito ay wala pong baha nun sa San Juan. Wala pong baha nun sa Marikina. Marikina, tayo po yung yung ruler na nasa Santo Niño River, malapit sa Provident Village, malapit sa Concepcion 1. Tayo po yung nagpalista-lista yon. Nagpaguhit-guhit na ruler doon. But at the end of the day, the Filipinos who are listening right now are wanting, are craving for a solution. Hindi po yung away-away. I yield the floor, Mr. Chairman. Maraming salamat po. I yield the floor. Thank you.